linggo, muli tayo'y pinagtipo ng Panginoon upang maging bahagi sa pagbabahagi ng kanyang mga mensahe o salita upang ating lubos na mangunawaan ang mga ilang bagay na pinakamahalaga, lalong-lalo na yung sinasabi ng Biblia ng mga kautusan at palatuntunan. Amin pong pinaabot ang isang pagbati sa buong mundo, maging mga tagapakinig at tagasubaybay na nagsusuri sa pag-i-inform ng TBM Artin Church upang aming pagbahagi ang mga ilang mga doktrina na aming natututunan upang ibigay alam din sa mga tao na naghahanap nito ng pagkaunawa. Kaya sa umagang ito mga kapatid, brothers and sisters, maging sa ibang lugar ng mundo, sa ating mga kapatiran, mga tumatangkilik ng programa ito. Happy first day. Good. Amen. Nais ko po sa umagang ito ay muling mag-ugnay kung ano ang naging topiko natin kahapon. Dahil ang naging sentro ng ating pag-aaral o pag-uusap kahapon ay nagabase pa rin tungkol sa mga kautusan at mga palatuntunan ng Diyos. Isa rito sa pinakamahalagang pinag-usapan natin kung gaano ang kalagahan ng Sabat sa bawat isang tao. Sa panahon natin, maging noong unang panahon sa panahon ng Ama, panahon ng Anak at panahon ng Espiritu, which is panahon natin ay tinuturing natin ito na Spirit Times. Tila baga ang pag-aaral ng mga kautusan at palatuntunan ng Diyos ay hindi na masyadong binibigyan ng pansin ng mga nag-aaral o nagtuturo ng Espiritu. Kaya makikita natin ang mga kaganapan sa mundo ito na tila bang di natin maunawaan, lalong-lalo na at tungkol sa mga panahon na nagaganap. Kaya para sa akin mga brothers and sisters, pinilit ko magtanong, ano nga ba ang naging sanhi? Sapagkat ang Diyos ay ang lumikha ng langit at ng lupa. Amen? At ang mga nilalang nito, tayo, mga hayop lahat. Kinumpleto niya ang mga pangangailangan ng tao sa kanyang paglikha. Pero tila baga ang tao ay tiningnan lamang kung ano ang kagandahan ng paglikha ng Diyos. Mayroon silang linimot na dapat natin na ipagbigay sulit sa Panginoon. Una, ang pagkaunawa kung ang kanyang mga oras. Dalawang tipan na pag-usapan natin kahapon ang tungkol sa Exodo chapter 20. Sa verse 8, na sinabi doon, ipangilin ninyo ang araw ng Sabat. Gaano ba kahalaga ng matutunan ng bawat isa maging mananampalataya, lalong-lalo na sa pagtuturo, ang mga kahalagahan ng mga kautusan ng Diyos. Pagkat ang utos ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa. Dahil sa paglabag ng mga brothers and sisters ng ating mga sinaunang mga magulang, ang Israel ay pinagpatiunan niyang isulat sa aklat ng Hosea ang mga bagay na ito. Sumulat siya sa Exodo ng mga 10 utusan na aking saan doon, naging bahagi doon sa utos ang tungkol sa Sabat. Pero hindi lamang sa Sabat ang binanggit doon. Ang mga palatuntunan ito ay mayroon din mga utos. Kaya nabanggit niya sa aklat ng Hosea, mga kapatid, basahin natin. Kaya marami nga tayong dapat pag-aralan. Hindi lamang yung 10 Commandments sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, ang 10 na uwi sa 2. Yan nga lang ba ang mga utos ng Diyos sa tao upang tuparin? Ang sabi dito sa Hosea chapter 8, 12 verse 8, mababasa natin ang ganito, mga brothers and sisters. Aklat ni Hosea, ating basahin ang chapter
12 verse 8. Ay, 8:12 pala, nakabaliktad mo, brothers and sisters. Chapter 8 verse 12. Ganito po ang ating mababasa. Sinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay ng aking kautusan. Hindi lang pala 10. Kanilang inaring parang tatapang bagay. Kung mapapansin natin ang pagkasulat ng kapatid, sinulat ko para sa kanya ang 10,000. Ang tinutukoy po dito walang ibang ating propeta si Moises na ipinasulat ng Diyos sa kanya ang mga bagay na ito. Anong mga bagay? 10,000 bagay na ang aking kautusan. So ang purpose nito mga kapatid, upang maiparating sa mga Israelita kung ano ang kahalagahan nito sa kanilang buhay. So ginamit ng Diyos si Propeta Moises upang mamagitan sa tao at sa Diyos. Siya ang ginamit ng Diyos na magdala ng kautusan na nagmula sa Diyos. Kaya dito na maliwanag po, sinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay na aking kautusan. Kanilang inaring parang kakatuwang bagay. Ang tinutukoy po na kanilang inaring parang kakatuwang bagay, yaong mga Israelita na pinagsabihan nito ng dala ni Moises o inutos ng Diyos kay Propeta Moises. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, marami pa po ang nag-aaring mga kakatuwang bagay ang mga kautusan ng Diyos. Tulad ng Sabat, tulad ng unang araw ng Sanlinggo, tulad ng 3 kapistahan ng Diyos. Maraming nabubulumihan ang mga kapatid at hindi lubos ang maunawaan. Kaya dito sa 4 ng Deuteronomy, chapter 4, basahin natin. Chapter 4, verse 6 to 8. Ganito pong ating bababa. Ang sabi dito ng Panginoon, pinasulat kay Propeta Moises, ingatan nga ninyong at inyong isagawa sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao. May resulta palang maganda kung iingatan ng bawat isa ang mga inutos ng Diyos. Magiging isa itong karunungan, kaalaman sa paningin ng mga tao na nakakarinig ng mga palatuntunan ito at magsasabi ang mga tao na nakakarinig nito o nakakauna o sasabihin nila at ang sasabi tunay na ang dakilang bansa ito ay isang pantas at maalam na bayan. Sa panahon ngayon mga kapatid, maraming nag-aangkin na sila ang mga pantas na bansa at maalam na bayan. Pero kung ating titingnan ang kaganapan ng panahon, maraming nangyayari sa buhay natin na hindi natin lubos na maunawaan. Ang init sa panahon natin ngayon, patuloy na tumataas. Mga lindol baha, mga bansa na dating hindi binabaha at lumilindol, nagaganap. Binanggit ng Biblia, kapag iwalang bahala natin ang utos ng Diyos, magtatakda ang Diyos ng parusaluhan sa mga kasalanan ginawa ng tao laban sa Kanya. Amen? Amen. Kaya napakahalaga po. Ang dati sabi dito sa verse 7, sapagkat anong dakilang bansa na ang may Diyos na nagpakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. Verse 8, at anong dakilang bansa nga ang may palatuntunan at mga katulan napakatwid na gaya ng buong kautusan ito na ating inilagda sa harap ninyo sa araw na ito. Naunawaan po ba natin ang mga kautusan at palatuntunan ng Diyos? Kung lubos po ng bawat isa na unawaan natin, inilagda ng Diyos sa araw na ito sa bawat isa sa atin. Ang kautusan ng Diyos, mga kapatid, ay isang buhay ng isang mananampalataya.
Buhay natin to. Sapagkat nais ng Diyos na walang mapahamak kahit isa. Kaya itinakda niya ang kanyang mga kautusan upang ito maging gabay sa bawat isa sa paglilingkod sa Diyos. Pero sa paglakad ng panahon, lalo na naging moderno ng ating panahon, mangilan-ilan na lang ang mga tumutupad. May mga tumutupad nga tulad ng madalas natin mabanggit, ito ba'y angkop sa tamang kapanahunan at angkop ba ito sa tamang isa't araw, buwan o taon. Kaya sa Sabat lamang po nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. May Sabat ng Linggo, may Sabat ng Sabado, at mayroon naman nagsasabat ng Merkulis. Kung ikaw ang Diyos o tayo ang Diyos, na hindi naman talaga ito ang nais mo na makita ng tao, matutuwa ba tayo? Kung ang mga taong tinuruan mo ay pinag-iba-iba ang pagsunod ayon sa tinakda mong mga kautusan. Palagay ko po, hindi ikatutuwa. Amen? Kaya patuloy ang mga nararanasan natin na iba't ibang bagay, minsan hindi natin lubos na maunawaan. Katulad ng mga karamdaman na naganap. Ilang taon na nalasa ang COVID-19. Amen? Ang HIV, Ebola virus, at kung ano-ano. Kaya mapapansin natin po sa paglakad ng panahon, maliwanag na ang sistema ng tao ang siyang pinairal at pinahalagang lubos. Subalit, ang nais ng Diyos, tingnan natin kung ano ang laman ng kanyang mga pagkakas. Dahil yan ang pangako niya na ikabubuhay ninyo. Tumaas ang teknolohiya. Halos lahat na, wala nang lihim ngayon na hindi nakikita ng satellite. Ang computers, maraming na-store ng mga memory doon sa kanyang memory. Pero yung salita ng Diyos, mangilan-ilan lamang po ang nailalagay. Amen? Kaya sabi doon sa Proverbs 1:29-32, buksan po natin. Mayroon dito ipinahihiwati ang sulat ng kasabihan ni Solomon. Chapter 1, verse 29. Magsimula tayo sa tuloy. Sabi dito, sapagkat kanilang ipinagtatanim, 29 muna tayo. Chapter 29-32. Sabi dito, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot ng Panginoon. Tulad ng katanungan kanina, ang antas ng modernisasyon ng teknolohiya ay talagang mabilis. So dito, sabi ko, sapagkat kanilang pinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Verse 30, ayaw sila ng aking payo. So maliwanag na ang tao ayaw ng payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. 31, kaya't sila'y nagsisikain ng bunga ng kanilang sariling mga bagay. Yung mga itinanong natin kanina, yung mga pinagtatakhan natin kanina, yung mga kaganapan na nabanggit natin kanina, hindi kaya ito bunga. Kaya sila nagsisikain ng bunga ng kanilang sariling mga bagay. Sa talata ng Biblia, sinabi niya, kayo ang nagtatakda o kayo ang nagtaplano sa inyong malakad. Ngunit ako ang nagtutuwid. Hindi kaya ang tao pinabayaan ng ituwid ng Diyos? Kaya sila nagsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagawad. Kung ano ang itinanim ng tao, yan din ang aanihin ng tao. Amen?
32. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng mundo at ang pagkawalang balisa ng mangmay ang sisira. See? Napakaliwanag po na ang mga nagaganap sa atin, maging mula sa karagdagan, ano ang mga bagay sa mundong ibabaw na to, ay nagmumula din sa gawa. Pero ang Diyos, nais niyang maligtas. Paano? Ibinigay niya ang kanyang kautusan. Ano ang silbi ng kautusan? Upang maging gabay. Basihan kung paano tayo lalakad sa mundong ito na maging giya sa bawat buhay ng bawat. Sa mga nabasa natin, mga kapatid, na pagkaliwanag ang binanggit ng kasulatan. Kaya sabi dito sa sa Ephesians chapter 4 verse 18 to 19. Basahin natin sa bagong tipan. Ephesians chapter 4 18 to 19. Ito ang ating mapabasa. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, ito yun yung mga tao na katulad kanina nabanggit natin sa Proverbs. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos. Sino ba nagpadilim ng kaisipan ng bawat tao? Dahil sa kahangalan nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ito pala ang dahilan sa pagmamatigas ng ating puso. Nabasa natin ang mga utusan at palatuntunan ng Diyos. Amen? Pero ano nangyari? Pinagmatigas natin ang ating puso. Kaya, nauwi tayo ulit sa kadiliman. Pwede ba natin sisihin ng Diyos? No. Nasaan ang kasalanan ng mula? Sa tao rin. Dahil hindi natin pinansin o pinahalagahan ang ilan sa mga kautusan ng Diyos. Dito ang sinabi ng Hosea, 1000 kautusan. Ang 10, nahirapan na tayo makasunod. Sa bagong tipan, 2. Ang 10, nauwi na sa 2. Hindi pa rin lubusan na masunod. Pero dapat bang ipagwalang bahala sa may mga unawa ang mga bagay na ito? Dapat ituro at ulit-ulitin ito. Dahil sabi ng Panginoon, hindi ako tutuwa sa kamatayan ng isang taong masunod. Amen? Kaya napakahalaga po itong mga kautusan at palatuntunan. Sapagkat dito nakasalalay ang ating buhay. Maraming tao na ayaw mamatay sa mundo. Why? May mga bagay pa siyang hinahanap. Pero ang sikreto pala nito, para maranasan mo yung tinatawag na buhay na ganap at kasiya-siya, sundin natin ang ipinag-uutos. Isang halimbawa, sa panahon natin, sa ating edad ngayon, medyo, kumbaga sa mga matured na tayo. Tungkol sa kapistahan. Natutunan natin ang itinagdang kapistahan ng Diyos sa Biblia ay 3 lang. Amen? 3 feasts of the Lord. Kumustahin natin ang itinurong una ng mga kapistahan sa tao. Na ang nagdala nito ng mga bagay nito na pagtuturo, since 15:20. Amen? Nung bata pa po ako, nagkakanda utang-utang ng magulang ko pag dumarating sa kapistahan. Yung pala, nang malubos kong maunawaan, just imagine, ang edad kong 60, doon ko lang naintindihan ang mga bagay na ito na hindi pala angkop na pahalagahan natin. Sapagkat may tinuro ang banal na kasulatan kung alin ang bagay na pinahintulutan ng Diyos na maging pista sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Diba? Kaya napakahalaga po na ating bulay-bulay, aralin, buklatin
at basahin ang banal na kasulatan. Na kung titingnan natin ang buong scope ng kasulatan, hindi dito, kumbaga sa hindi dito sinasabi na ang bawat taong nagbabasa ay mag-away-away o magdebatihan. Ang hangarin ng kasulatan, the purpose of this scripture, na ang bawat isa ay maligtas. Hindi magtalo-talo, magtagisan ng talino. Mahalaga po ang kasulatan o ang banal na kasulatan. Pero yung iba nagmamaster dito para maging bihasa o maging matalino siya sa pikipag-debate sa iba. Ito ba ang nilalaman ng kautusan ng palatuntunan ng Diyos? Hindi po. Ang sabi dito sa Romans 1:22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Katulad nga na nabanggit ng ating butihing bishop kahapon, nagmamaspiral ng ilang taon para maging bihasa sa Biblia. Ngunit magre-resulta lamang ang kanyang karunungan at magiging isang mangmang. Why? Gusto niyo sarili mo na. Sabi ng Biblia, salamat Ama at hindi mo ito ipinaalam sa mga kwantas at matatalino. Karamba, kasama ba dito ang marunong? Kundi ipinaalam mo ito sa mga mangmang. May gamit pala ang mangmang. So maliwanag na ang nagpaunawa sa ganitong mga tao na mga mangmang, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos na siyang nagpapaalala sa lahat ng bagay. Sa panahon natin ngayon, maliwanag po na ang Espiritu ng Diyos ang iyang tuturo sa huling panahon. Kaya kung babalikan natin kanina yung una nating binasa na Proverbs, balikan natin po mga kapatid. Kunin natin ang verse 32. May mapapansin tayo dito. Chapter 1, verse 32. Ganito po ang ating mabasa. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mangmang ay sisira sa kanila. Tandaan natin, bawat isa sa atin ay may kalayaang pumili, brothers and sisters. Binigyan tayo ng kalayaan pumili. Amen? Okay. Pagpili kung ano ang magiging kalagayan ng buhay ng bawat isa sa atin. We have the right to choose. Ngunit, lagi natin tandaan, ang magiging resulta ng ating pagpili. Aware ba tayo? Yes. Kung walang gabay ng kautusan ng palatuntunan ng Diyos, tiyak mo ba ang napili mo ay tungo sa buhay na walang hanggan? Ay ang maso. Amen? Wala tayong kapangyarihan na kung ano itinagda ng Diyos na kautusan ay baguhin natin. Higit na makapangyarihan ng Diyos sapagkat ang itinuturo niya, ang isinulat sa kautusan, yan ang magbibigay sa atin ng buhay. Hindi yung ating napili ang magbibigay ng ating buhay, kundi yung kautusan at palatuntunan ng Diyos siyang magbibigay ng buhay. Amen? Kaya nga sabi ng isang talata, kung marinig ninyo ang salita ng Diyos, huwag na natin itong matigasin. Dahil minsan lang po sa buhay ng bawat isa, magbigay ang Diyos ng ating pagpili.
Sabi nga ng Biblia, buhay at kamatayan. Alin ang gugustuhin? Kaya sabi ko sa aking sarili, bagamat nasa alas 3 na ako ng hapon, aking pagsusubikapan ko na aking mapag-aralan ang mga kautusan at kasunod. Hindi lamang mag-aral ang bawat isa, kundi higit sa lahat ang maisabuhay natin. Amen? Ito ang napakahalagang bagay. Kasi sabi ko nga, itong huli nating binasa, may kalayaan ng bawat isa pumili. Pero higit na masusunod kung alin ang mabuti na kagustuhan ng Diyos. Kaya itinala niya ang kanyang mga payo at salita sa banal na kasulatan. Kasama yan sa mga kapusuan at parating ng Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat ako na muli pinagkalugan natin ng Diyos ng kalakasan upang makapagbahagi, magbigay ng information sa bawat isa. Wala po tayong pintuligsa na kahit sino, kundi pinaabot lamang natin ang isang mumunting unawa na nagmumula sa banal na kasulatan. Sa Diyos ang pinakamataas ng mapuri, maganda umaga sa bawat isa. Happy Thursday, Lord. Ituloy natin ang tatalakay sa salita ng Diyos na binuksan ng ating kapatid na si Pastor Romano Sabian. At sa mga nagsusubaybay po ay malinaw ang mga pagkabasa po sa mga kasulatan. Lalo na po yung binanggit na utusan at palatuntunan. Sa English po yung utusan, commandments. Sa palatuntunan, mga ordinance. Sa English law and ordinance. At commandments and ordinance. Dito sa Exodo, babalikan natin no? Sapagkat ito po ay mahalaga na kailangan na tutunan ng mga nagsusuri sapagkat ang pagkabanggit po sa salita ng Saba ay meron pong pagdidiin sa banal na kasulatan kung paano po ito ipagpatuloy mula noon hanggang sa panahon po natin na ito po ay nasa ilalim ng utos ng Diyos. At dito makita natin from Exodus chapter 20, makita natin sa mga King James Bible po ay ibinigay ang 10 utos at sa mga nagbabasa po ay binigay ng Diyos walang iba kay Propeta Moises yung 10 utos. At yung history dito ay unang binigay ng Diyos kay Moises at nung dinala niya sa bayan sa 2 kabyas na bato, nakita niya ang bayan na nagpuri sa Diyos-Diyosan. At kasama ang kanyang mga kapatid na sumasang-ayon po doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na gawa sa mga inutunaw ng mga ginto. At sa galit ni Moises, kanya pong tinapon, binato. Muli, nagbigay ang Diyos kay Propeta Moises again ng 10 utos, panibagong bato po. Kaya kung mapansin natin, ang unang binigay na utos ng Diyos kay Propeta Moises at ang pangalawa, nakadesign po sa time natin na ang unang utos, 10 utos na binanggit po sa Exodus chapter 20, na pagdating sa Mateo, ang 10 utos ay naulit na sa 2. So dito sa utos na ito, ipinakita din na
mahalaga na pagdating sa unang utos, ibigin ang Diyos buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Unang utos, at ibigin ang kapwa tulad sa ating sarili. Kaya magtaka ka, may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa, na itong dalawa na ito ipinakita sa panahon natin na nasa ilalim ng 10 utos yung utos ng Diyos in chapter 20 verse 8. Ipinakita ko na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Dating ng verse 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon ng Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So yun po ang utos ng Diyos na ito'y pinakatuntunin na dapat sundin ng Israel. So ayon din po dito sa chapter 16 ng Exodo. Sa verse 21, nais ko nang basahin. At sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kain, at pagka ang araw ay uminit na, ay matutunaw. At nangyari na ng ika-6 na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang kami, 2 ubi sa bawat isa, at lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang salita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong ihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa pinagpasa. 24. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng inuutos ni Moses, at hindi lumaho, niya nagkaroon ng anumang buot. At sinabi ni Moses, kanin ninyo yaon ngayon, sapagkat ngayon Sabat na ipinangingilin sa Panginoon, ngay hindi kayo makasumpong sa parang 6 na araw sa inyong pupulutin, datapwat sa 7 araw ay Sabat, hindi magkakaroon. At mangyayari sa 7 araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. Yan. Ang definition po ng Sabat means rest. Rest means death. Death means separation. Okay. So, hindi ko na po halawin yung 3 kinds of Christianity sapagkat ngayon sa time natin ay ipinakita po na tayo ay makasumpong din dito sa mga talatang atin pong pinag-aaralan, na dito po ay dinidiin na pagdating sa 7 araw ay bawal pong mamulot. Pagdating sa time natin, ang pinag-uusapan po yung 7th day. So kaya na binanggit po ng ating tagapagsalita na sa resurrection ni Jesus Christ from His death, after 3 days and 3 nights, yung day of resurrection, pag pinag-usapan ko yung pagsamba sa Diyos, nung pumunta sila si Maria Magdalena, nakita nila ang Panginoon at sinamba nila. So kailan yun? Sa first day of the week. Dating kay Apostol Pablo, nangaral din siya ng first day of the week. So pag pinag-aralan mo yung Exodo na binasa po natin, if we talk Sabat, ibig sabihin, ito po ay sakop sa 7th day. So from 1 day, kukuha sila ng Omer, 2nd day,
3rd day, 4th day, 5th, and 6th day, yung nakuha nila from 1 day up to 6th day, pag kinabukasan ng 7th day, hindi na sila pwedeng mamulot. Sapagkat bawal na ayon sa order ng Diyos sapagkat yun ay Sabbath. Now, if we talk Sabbath from the Jew, up to in our time, under Lucas chapter 6 verse 5, na ang katuparan ng 7th day, walang iba si Jesus Christ. Siya yung una, siya yung huli. So how can we prove? Lucas chapter 1 verse 15 and 18. He is the image of God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sa mga katuwid, if we talk religious and any belief today as a Christian being, there is only one Savior and Redeemer, which is our Lord Jesus Christ, the Son of God, the image of God. Now, if we talk Sabbath, there is only one Sabbath that we recognize and celebrate. Not only the Sabbath of the Jew, but also the Sabbath of our Lord Jesus Christ. So, ang salvation, ang redemption, for those sinners today, if you are in Christ and to believe in to follow the Word of God, ang forgiveness ng Panginoon ay Kanyang ibibigay doon sa mga taong naniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya. Now, if we took 10 commandments, okay, tapos na po yung 6 days instruction na mamulot kayo, magtrabaho kayo, mamulot kayo ng pagkain para sa inyong pamilya. At pagdating ng 7th day, magpahinga kayo ayon sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, from 1 day up to 6th day, up to 7th day, tapos na pong instruction. At ang instruction na ito kailangan magpatuloy sapagkat ang panginginin nasa loob ng Exodus chapter 20, verse 8, sa ilalim po ng 10 utos. So ang tanong, kailangan makita natin from 7th day, 8, 9, 10. Merong tatlo na itinago, okay? And if we talk the mystery of our God Almighty through Jesus Christ, itong tatlo na ito, it is also a kind of mystery. At walang ibang mag-establish nito kundi leading by the Holy Spirit para ituro sa atin iyang eksaktong 10 utos. Kasi ang tanong, bakit 10? Hindi ginawa ng Diyos na 12. Samantala yung mga apostol 12. Okay. Tapos na po ang 6 days. If we talk life and prosperity, if we talk business, if we talk blessing, if we talk material things, tapos na. So hindi na siya mahirap pag-aralan. Pagdating ng 7th day, ang ating mga kapatid, mga 7th Adventist na practice din po dito, at yung 7th day, matagal na pong pinag-uusapan. Nandiyan na po sa dictionary, nandiyan na sa lahat ng mga aklat po, nakasulat, at hindi na po mahirap siyang i-review. Pagdating ng 8th day, ito ang problema. That most day, north, south, east, west, encyclopedia, Thompson Bible, any kind of books in our time, spiritual, literal, and material, makikita mo na ang 8th day, 9th day, at saka 10, hindi pinag-uusapan. Sapagkat, ako noon sa experience, tulad ng paliwanag ng ating kapatid kanina, para sa akin, sapat na yung believers ka in God, simba ka, basa ka ng Biblia, at naging kabilang ka sa ministry, parang excited ka na sa mga bagay na yan during the meeting, join ka sa meeting, at pag sinabi ng mentor mo, okay, mag-preach ka bukas, devotion, revival, okay, preach ako ng preach. But one day, I am realizing into myself na hindi ako naging functional doon sa ministry na pinagkaloob sa akin. Parang nakijuhin lang ako sa group. Sabi ko, parang hindi maganda at hindi bagay sa aking sarili o sa isang tao na nagmi-ministry ka pero wala kang concentration about your ministry. Paano mo i-impart yung sarili na that God
can see us, our body as a servants of the Lord, na tayo ay maging instrumento at huwaran, no? Sa pamumuhay kung paano po ibinigay ng Diyos yung Sabat sa Israel, na kung paano din po ang Sabat ni Kristo sa time natin, kung paano tayo magre-rest. So not only by the days or time o maging sa weekly competition, kundi ang pag-enforce sa aral ng Diyos. Okay. Tingnan niyo po mga kapatid, gusto ko lang po i-visualize no? Sapagkat ito po ay napakalaga. Nung binabasa natin ang New Testament, malinaw, lalo na sa mga profesor, na nung nabuhay na mabuli ang ating Panginoon sa Kristo, ang sabi niya sa mga apostol, ibinigay na sa atin yung kapamahalaan ng langit at ng lupa. Ibinigay na ng Ama. Okay? Tapos, tinitingnan nila ang Panginoon habang kumaroon sa kulay. May anghel na nagsalita sa kanya na ang nakita niyong paroon, siya yung nakita at parinig, pabalik. So, yung aral ng second coming, malinaw na hindi masisi na talagang iisipin mo na ang second coming ni Jesus Christ, literal, pababa talaga siya. At itong hinihintay ng buong religion sa buong daigdig ang pagparito ng Panginoon. So pag inaral mo naman yung coming of the Lord, ang kanyang coming is wrath. Hindi siya prosperity. Ang dala niya. Kaya bago ang kanyang coming, edad natin from 30 years old, 40, 50, 60, 70, ihanda natin ating sarili. Dumating siya bukas na hindi i-retain nating sarili. Baka nagpayaman ka lang ng gusto. Baka nagpasikat ka lang ng gusto. Baka nagpasasa ka lang ng gusto na pagdating ng Panginoon, hindi ko alam. Kaya pag ini-inform lahat ito, sapagkat ang coming of the Lord, isisingit ko lang, spiritually, na pag dumating sa iyo, ibig sabihin, tuturuan ka sa lahat ng bagay at palalaan ka sa lahat ng bagay sa ilalim po ng John chapter 14, verse 26. Ngayon, nung pinigay ng Diyos kay Moises yung 10 utos, agad pinakita po yung trabaho para sa tao. 6 days. Okay, napuhay kayo. Pagdating ng 7th day, kaya nga kayo. So pagbilangin natin ang panahon, hindi lang 2,000 years from the time of Moses up to in our time. So ang tagal ng pinag-aralan ang 7th day, which is last days. So paano po ang 8th day? Ito na. Pagdating ng 7th day, malinaw, ang end of the week. So ang weekly competition sa isang linggo ay 7 bilang talaga. Okay? 7 day lang. Pagdating ng next week, pag kinabukasan, ang tawag na po niyan ay first day of the week para sa second week. Okay? So, yung first day, malinaw, doon sa resurrection ni Jesus Christ, ang first day of the week, ibig sabihin, ang mga Christ believers, kailangan mag-start ngayon, if you are a Christian, mag-start siya ngayon from 1 day up to 6 day. Ibig sabihin, kung narutong ka na magtrabaho, matuto ka nang lumapit sa Diyos, matuto ka nang bagsa sa Biblia, at mai-arrange mo na yung sarili kung paano mo mabigyan ang panahon sa paglilingkod sa Diyos at sa pamilya at sa hanap buhay. At yun po ay nasa ilalim ng 6 days. Ngayon, kung 10 years, 15 years, 20 years ng tao nagtatrabaho ngayon, kahit 70 kinatrabaho pa rin niya, nasamantala from 1 day up to 6 day, yan lang ang panahon ng pagganap buhay ng tao. Ngayon sa time natin, pati 70 kinuha na rin yung mga tao. Paglabag na rin. Ayon sa nangyari sa Old Testament, nung sila ay nabunot ng 7th day, wala silang nakuha. Ibig sabihin, sa time natin, kapag ang tao, sabi nga ni Pastor kanina, nagmatigas ang ulo, pabingi-bingi, kahit anong sikat, wala rin mapatay. Paano Pastor, yung mga billionaires, may mga billions at trillions of money meron sila. Hindi problema yun, sapagkat ang purpose ng Diyos, if you are a billionaire, kailangan ang Diyos mabigyan ng kaluwalhatian.
Sa isang milyonaryo, kapag hindi nabigyan ng kalwalatian ng Diyos, ibig sabihin hindi niya nasumpungan ang sapat sa Panginoon. So, ibig ba natin maging milyonaryo? Yes. But not only in material, but spiritual. Ano yung meron? Okay, sishare natin ha. After 7th day, sa loob po ng Ten Commandments, ang katuparan ng 7th day, si Jesus Christ, which is the image of God. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Pinatay ngayon, yung larawan ng Diyos. After 3 days and 3 nights, nabuhay na maguli ngayon, yung larawan ng Diyos. So after 7th day, tingnan niyo po ha, yung 3 days and 3 nights from 7th day, 7, 8, 9, 10. So yung 3 days and 3 nights, hindi pwede pong magkakamali tayo ng computation sapagkat ang isang araw ay mayroon pong oras na 24 hours. At sa tatlong araw ay mayroon pong 72 hours. Now, after his day, 7th day, ibinigay sa kanya ang full authority, heaven and earth, and he sit down the right throne of the Father, Hebrews chapter 12, verse 2. Ibig sabihin, as a king and Lord of Lords, sabi ng Revelation, ibig sabihin, ang pag-upo niya as a king and Lord of Lords, yun po ang araw ng 8th day. Hindi na po ang 7th day. Ibig sabihin, ang church, okay, ang iglesia, ang mga tao na napabilang sa pagiging Kristiyano at namuhay sa aral ng Diyos, ibig sabihin, yun ang kanilang kapahingahan sa daigdig na ito. Na yung taong nagsabat sa panahon natin, yun ang paghaharian ni Kristo sa kanyang kaharian. Litera ba, Pastor, ang kaharian meron yun din? Hindi. Ang kaharian po ang tinutukoy, yung mga taong namuhay sa aral ng Diyos. If any person today who live under the Word of God, yan yung mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. E pag tinanong ka, ito ba'y kabilang sa kaharian ng Diyos? Amen. So, ibig sabihin, may sabat kayo. Ay, wala ng sabat. Ibig sabihin, huli mo, ang isang Kristiyano na piki. Okay? Sapagkat ang sabat po ay itinuturo ng sabi sa Marcos chapter 4 verse 27, ginawa ang sabat para sa tao ba tayo? Siguro ang kambing at baboy hindi pwede. Pero sa tao po, ang tao po ay naka-address po ang sabat na kailangan ganapin. Okay? Kaya madali lang sabihin ikaw ay born again, amen. Ikaw ay Christian, amen. Ikaw ay memorize na Biblia, amen. Paano mo napatunayan na ang paglilingkod sa Diyos ay tama? Ay, basta magaling ang leader namin, magaling yung magtuturo sa amin. Tanangin mo, may sabat ba kayo? Wala. Paano masabing magaling ang leader natin? Ang tunay na magaling na leader natin wala ba si Jesus Christ? He is the head of the church, died for us. Siya ay nag-save sa atin para iligtas tayo mula sa kamatayan sa impyerno. Now, He is our King of Kings and Lord of Lords. He sit down the right throne of the Father. He is our King. And that is 8th day. Okay? Pagdating ng 9th day, ang time na yan, yun ang time ng pagkalagot ng hininga ng Panginoon. Okay? Sabi doon, 3rd hour. Marcos. Sabi din doon, 9th hour. So pagbulilang ka ng 9th hour from 6 p.m. Okay? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So 3 p.m. alas 3. At yung time ng Diyo, sa pagpalit ko ng 24 hours, tandaan natin, 6 p.m. to 6 p.m. Ang oras natin ngayon sa Gentile time, nagpalit po ng 12 midnight.
So kung iisipin mo, umabanti ang Gentile time at ang Jew, nag-i-steady po sa 6 p.m. At ang kay Christ, which is the image of God, alas 3 ng hapon. Kaya kung napansin natin, ang church, ang tao, kinakailangan mabago ang buhay, may panganak muli, at sa day of resurrection ni Jesus Christ, kung paano namatay sa dating pagkatao, makasama siya sa unang pagkabuhay ulit ni Kristo. Ibig sabihin, ang 9th day, iyan ang time ng kamatayan natin sa maling doktrina, maling traditions of men, filosofiya ng daigdig na ito sa ilalim po ng Colossus chapter 2 verse 8. Beware the philosophy of this world. Kailangan po lumabas tayo sa ganung sistema sapagkat ang daigdig na ito ay punong-puno ng filosofiya at sa habag ng Diyos nakalabas tayo at ganap tayo ng tamang sabat na hindi sabat ng kanino mang kundi sabat mismo ng ating Panginoon Kristo. First day of the week, kailan? Today. Bakit? Today. Sapagkat ang araw na ito ay Webis ayon sa hanay ng araw mula Monday hanggang Friday, Saturday, and Sunday. So paano ma-determine natin na ngayon po ay kalahati ng isang linggo? Daniel chapter 9 verse 27. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Doon sa isang linggo, tinapos niya lahat yun. Na doon sa kalahati ng isang linggo, sa competition po ng weekly, if we talk Sabbath, from Monday up to Sunday, ang kalahati po niyan ay weeks. 3 and a half and 3 and a half. At malaki po ang impartation sa 3 and a half sapagkat yung 7 great revelation sa Israel sa Old Testament, ang 3 and a half sa Israel, another 3 and a half sa ating panahon. At posible ang mga hindi nagsapat sa Panginoon ay tatamaan ng Great Tribulation. Pero yung mga nagsapat sa Diyos, exempted siya sa Great Tribulation sapagkat yung 3 and a half ay kinonsume na ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Therefore, ang ministry niya from 30 years old, tinapos niya ng 33 and a half, supposedly, ang kanyang ministry bago siya bumalik sa akin. Now, after 7th day, up to 8th day, which is the kingship time of our Lord Jesus Christ, pagdating ng 9th day, supposedly, lahat ng religious, lahat ng church, lahat ng tao, ay magsamba sa Panginoon. Pastor, sa araw ng ba? Hindi. Kailangan ba talaga na ipamuhay ang salita ng Diyos? Amen. Like, kailan ang Passover? Binanggit kanina, 3 fiesta. Passover, fiesta ng San Linggo, which is Pentecost. Ang Feast of Tabernacle. Anong paliwanag sa Passover? Pinaalis sila si Moises sa unang buwan ng taon. Okay? Pinakuha sila ng kordero sa ika-10 araw. Halagain nila ng 4 na araw at papatay ng paglubog ng araw. Okay? Kasi po, ang time ng Diyos importante sa paglubog ng araw. Kung mapansin nyo, ang pagbalik ng 24 hours sa Gentile city, 12 midnight, hindi na po angkop sa Biblia. At yan po ang pinaka-verse sa competition. Medyo tumama yung Hebrew time. At nung dumating ng instruction ng Diyos kay Moses, on the first month of the year, Abib means Nisan or March of April, okay? At sa ating time, ang April ay binasisyon na first month of the year mula sa Abib of Nisan. So, paano natin ma-determine na ang April ay first month of the year? Pag binasa natin ang Lucas chapter 1 verse 26, dumating si Gabriel, ika 6 months. So, nung time ni Mary, ay time ng Gregorian calendar. So, ano ba ang Gregorian calendar natin sa time ngayon? From January to dumating si Gabriel 6 months. Anong buwan ng 6 months? June. So, natural, tinanggap ni Mary ang mensahe, yung binhi, pumasok kay Mary, and then pinagbuntis niya si Christ ng 9 months from June to March. So,
Ano ang first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito nung niluwag sa inyo? Ito po, inarrange ng Diyos ang Sabbath from Saturday to Sunday at ngayon ay Huwebes. Inarrange din niya ang araw maging buwan at maging pitsa by His death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ang tunay na New Year, hindi January, kundi April. Sapagkat si Kristo ay first month niya sa daigdig na ito after nung niluwag niya ni Mary si Jesus Christ. Ang tanong, mabago ba natin to sa daigdig na ito? Hindi. Sabi nga ni Pastor, kasamayan niya. Liban, kung ako at kayo ay pinaunawaan ng Diyos tulad ng unawa na pinagkalog ng Diyos kay Panginoon Jesus. Hindi ka na makikjoin. Come out from among them. Huwag na kayo umayon sa takbo ng daigdig na ito. Mahirap gawin yan. Kaya ang ating in-encourage dito from 40 years old, 50, 60. If you are below 20 or below 30 years old, ay talagang tuloy-tuloy ka pa sa tradition. Pero pag tinamaan ka ng sakit, tinamaan ka ng problema, tinamaan ka ng sularan, iwan ko lang kung hindi ka babuluktot at magdanap ka sa Diyos. Basta kahit may pira pang bayad sa hospital, kahit na. Bilangin natin ang hilingan sa bawat araw pag siningin tayo ng Diyos ng 2 piso. Kahit ang pinakamayaman sa buong daigdig nito, walang kubad. Ngayon, ipinakita po from 7th day after 8th day by His kingship time. Pagdating ng 9th day, ang lahat ng tao kailangan mamatay na sa ilalim ng traditions of man. And that is why Jesus Christ will die for us. After 9th day, ano ba sunod? 10. Yes. That is the 10 commandments. Yeah. Kaya ipinag-utos ng Diyos yung 10 commandments. 6 para sa tao, 4 para sa Diyos. That is the 10 commandments. Ay nasa loob ng Exodus chapter 20, verse na ipangilin ninyo ang Sabat. Dahil ang Sabat po, ang pinakasusi upang makarating tayo sa 8th day, 9, and 10. And that is a fulfillment of our God Almighty in the name of Jesus Christ. Kaya sabi ng talata, si Kristo ang katuparan ng kautusan. 10 yun. Hindi siya naparito upang sirain ng kautusan. 10 yun. Okay. Tapos, pagdating sa ordinances, there is so many millions of commandments in terms of ordinances. Kapag meron tayong mga 7 billion more than today, also there is the 7 million more than ordinances for the human being. Yan po ang mga ordinances. So hindi kaya ng mundo, ng ating government, i-enforce yan. Kaya naglagay sila ng mga ordinances in every barangay para ang community susunod. So included na po yung religious doon. And hopefully, ang mga religious makatulong sa barangay, sa community, advising, counseling, kung paano po i-guide ang iba sapagkat may mga iba po na nagpakilalang Christian talagang hindi nagpilingkod sa Diyos. At kahit anong gagawin natin na encouragement, hindi ba na lang nabuksan ng Diyos ang kanyang puso at isip, nalapit sa Diyos yan. And I believe na one day, ang sino man tatawagin ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon, anong tawag sa mga taong sumusunod sa mga kautusan at palatuntunan ng Diyos? Now, if you are the poorest of the poor today, kapag nakasunod ka sa kautusan at palatuntunan ng Diyos, isirin niya Sabat, ikaw ang pinakabilib na rin sa mundo. Kaya kung hindi mo kailangan ng ginto, hindi ko na kailangan ang pila. Pero gusto kong mabuhay sa kanuuban ng Diyos. Sapagkat nandito na sa atin ang ginto pila ng Panginoon. Ito sabi ng Diyos sa kanyang kalata. At ito po ang aking pananampalataya sa Panginoon. Kasi po, maging Diyos-Diyosan po kasi kapag tumitingin ka sa silver and gold, Diyos-Diyosan yan.
At kapag Diyos-Diyos na yan ang mag-deceive sa isang tao. At ito po ang ginigay ng Scripture. Okay? Sa Deuteronomy chapter 4, verse 8. Verse 8. Verse 6 pa? Verse 6. Simulan natin sa verse 6. Ganito po ang ating mga Deuteronomy chapter 4, Verse 6. verse 6. Ganito po ang ating mga bata. Ingatan nga ninyo ang inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na nakakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang bangkas at maalam na bayan. Pag sinabing isa sa gawa, anong isa sa gawa mo? Yung kautusan. Pinatuntun. Susundin. Yung mga utos ng Diyos, yung mga tuntunin. Ipanginin ang sabat ng Panginoon. O di ano isa sa gawa mo? Din ang sabat ng Panginoon. Sino ba yung Panginoon? Sino ba yung Diyos? Ang Diyos is Espiritu. Walang laman, walang buto. Ang Diyos nahayag sa kanyang larawan, sa kanyang buktong na anak. He is the image of God. Colossians chapter 1 verse 15 up to verse 8. Ingatan, ibig sabihin, hindi ka basta marabaran dito. Okay? Na parang, uy, Sabado yata yung Sabat, hindi yata. Tuwing Linggo yata yung Sabat, hindi yata. Kundi ingatan. Okay? Sure. Nga ninyo at inyong isagawa. Ibig sabihin ng pagsasagawa ng Sabat, kailangan maingatan siya. Tulad ngayon, if we talk weekly competition, ang Sabat ay nasa loob ng isang linggo. At pag bumilang pag kinabukasan, panibago yung first day of the week. Eh, tinuro na po yung sanctuary from 1 day up to 6 day, up to 7 day. At hindi pinag-uusapan ng buong daigdig na yon, yung 8 day, at yung 9, at yung 10. Tatlo ang inulihim sa atin. And that is the mystery of our Lord Jesus Christ. Ngayon, ang sabi doon, ingatan nga ninyo ang at inyong isagawa sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palagpuntunan ito. Now, if we can hear the teaching about Christ Sabbath, ang palatuntunan ito ay mula sa pag-iingat mula sa Diyos, mula sa pagsasagawa mula sa Diyos. At ang sabi dito, at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Ngayon po, kinikilala mo lang ang taong pantas pag magaling ka gumawa ng batas, pag magaling ka magsalita, tapos ka ng 5 kurso, 3 kurso, masasabi mo pantas yung tao yan. Pero kapag kahit tapos ka ng 10 kurso at hindi mo nasunod ang kautusan at palatuntunan ng Diyos, pinakamangmang ka sa tingin ng Diyos. Amen. If you are the poorest of the poor today at nagtupad ang tao sa mga palatuntunan at kautusan ng Diyos, pinakamayaman at pinakamatalino ng tao sa babaw ng Diyos. And that is the truth. Amen. Dahil Diyos po ang nagsaisa nito. Okay. So, pagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos, ibig sabihin, pag yung small day kasi, yung bansa na may Diyos in more than 197 nations in the whole universe. Ito na nagpapakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. Tingnan mo, yung mga taong gumagawa at iniingatan ang mga palatuntunan ng Diyos, sila ay tatawaging dakilang bansa. Tingnan niyo ba, itong mga bansa na may mga Diyosan, makikita nila ngayon ang pag-iingat ng Diyos sa mga taong ito sa pagsasagawa na sa kabila ng sila'y pantas at matalino, hindi nila nasuntungan ito. At sabi, at anong dakilang bansa na ang may mga palatuntunan at mga katulang napakatuwid.
na gaya ng buong kautusan ito na ating inilagda sa harap ninyo sa araw na ito. Kapag ang tao gumawa po ng agreement, gumawa ng mga kasunduan, gumawa ng mga usapan na may pirma, kapag ipa-authenticate mo ang signature and that is your signature, that is valid evidence. Now, ang Biblia po ay pirmado ng Diyos. Ang pag-iingat at pagsasagawa ay pirmado ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, dakilang bayan at pantas at matalino, tatawagin ang mga ito sa mga gumaganap sa mga palatuntunan ng Diyos, pirmado ng Diyos. Sa magkatuwid, walang mahirap, walang nagikahos sa mga taong tumutupad sa kautusan ng palatuntunan ng Diyos. Amen. At ito po ay ating tinatalakay sa tulong ng Panginoon sapagkat ito po ang tinatawag na sanctuary sa time natin actually sapagkat ang declaration po ng first day of the week sa time natin ay malinaw na yan po ay dumaan ng 3 days and 3 nights. At doon sa 3 days and 3 nights, pinakita po na ang competition ay nasa loob ng isang linggo. Nasa loob ng isang linggo ang 3 and a half or 3 days and nights. So, ang hanap buhay sa Old Testament, 6 days lang. Pero tapos na ang 3 days and 3 nights. So, after 6 days, ang mga Israel magpahinga sapagkat yan ang utos ng Diyos na pagdating ng 7th day, kailangan magpahinga sila. Ibig nila itong pagkain. Okay? Ibig sabihin, kung ako at kayo ay nagpahinga sa eksaktong rest day, may hanap buhay ka sa wala, tingnan mo ang iyong sarili. Hindi ka na masyadong naghahamon na yun. Hindi ka na masyadong busy ngayon na parang kumita. Kundi, kayo at ako din ay makatama na sa maliit na bagay na meron tayo, nagkakaroon ka ng contentment sapagkat yung rest day, kasabay po yan sa pagtupad sa ibig nangyari ng Diyos, nagampanan ng kanyang lingkod tulad ng pagganap ni Kristo na namatay sa loob po ng mga araw natin pinag-uusapan na ang kamatayan ito hindi para sa kanya kundi para sa atin. Amen. Ngayon, yung tatlong araw na binanggit ko from 7th day, 8, 9, 10, yung tatlong araw na yan, tinapos niya yan. Kaya tinawag siya mystery sapagkat hindi siya pwedeng masumpungan ng basta-basta by any provision. At ito'y nasumpungan ni Apostol Pablo. Yan sabi niya sa 1 Thessalonica chapter 5. Pakibasa mo na to sa sapagkat napakahalaga po yung talata nito. Chapter 5, verse 1 and 2. First Thessalonians 5, 1 and 2. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Verse 2, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Tingnan niya, from the apostles up to Apostle Paul, up to in our time. Sa Romans chapter 11 verse 29, ang kaloob ay hindi nagbabago. Ito po ang binigay na example sa pangkalahatan sa buong daigdig. Doon po sa declaration ng resurrection ni Jesus Christ. Ito po ang pinaka-sanctuary sa time natin kung paano po tayo nagpa-function sa weekly celebration. Okay, Lucas chapter 24 verse 52. Lucas 24:15. Lucas Chapter 24 verse 52. 24:52. Ganito po ang ating nababasa. At siya'y sinamba nila
At nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. Mhm. Sunod. 53. At palagi sila nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Yan ang example ng mga taong katulad ng mga apostol na tunay na naiintindihan nila ang aral ng Diyos at tunay na nagsakot sila sa Panginoon. Amen. Wala sila bang iniisip mag-aral sa aral ng Diyos. Sa time natin, pagbabasa ng Biblia, devotion, may time sa pamilya, may time sa nabuhay, may time sa paglilingkod sa Diyos. Siyempre, ang time mo sa family, pagkasikaso, pag-ready, pagkain, paglilinis, sa loob ng bahay, ginagawa natin yun. At siyempre, pagdating din sa paglilingkod sa Diyos, anong duty natin sa Panginoon, ginagawa din natin. Tinatrabaho din natin ang duty natin sa Panginoon. At ibinigay ng Diyos ang napakaraming example na kapag nagsabat ang isang tao, nagpahinga, o sa time natin, dinanas po natin yung panahon na hindi sa pagkaalam at dumating din sa panahon natin yung aral ng Ten Commandments. Pag sinabing sanctuary, isang lugar na doon ang mga lingkod ng Diyos, paano sila nagpapangsyon as a Christ believers? Nasa daming Christians sa buong daigdig ngayon. Pagdating ba ng linggo, ang tao nasa church? Wala. Pagdating ba ng Sabado, ang tao nasa church? Wala. Pagdating ba ng Huwebes, Merkules, ang mga tao saan ngayon? Ano buhay? Kaya kung titingnan mo, yung example ng mga apostol, hindi makikita sa panahon natin na sa kalooban ng Diyos, sa mga nakita ito, kapagpatuloy. Ang maging example talaga ang mga lingkod ng Diyos mula sa mga apostol hanggang sa panahon natin. Another one, John chapter 7 verse 14. 7 verse 14. Hmm. Yan. 7 verse 14. Hindi ko po natin 40. 14. 14. Hmm. Datapwat ng Puti. ang kapistahan ngay nasa kalagitnaan na ang umahong si Jesus sa templo at nagturo. Hmm. 15. Paano nakakaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayon hindi naman nag-aral kailanman? Nagsipaggilalas nga ang mga Hudyo na nangansasabi, paano nakaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayon hindi naman nag-aaral kailanman. Si Paul, sino ang kanyang professor sa loob ng 3 years? Spiritual. Walang iba ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, from the time our Lord Jesus Christ, from the Levites, nang dumating si Kristo, pinalitan ngayon ang kautusan na kukuha ng mga sacerdote mula sa angkan ng Melchizedek. Ibig sabihin, kung ilang century yun, since then, after in our time, lahat ng Bible school ngayon, na mga tinatawag na 4 years course, 3 years course, book ulit of the Bible, hindi na po yan kabilang sa profession under by the leading of the Holy Spirit sa time natin sapagkat pinalitan ng Kristo. Ngayon, kung ako at kayo ay pastor, lingkod ng Diyos, kailangan mag-aral tayo. Ang ating proof ay walang ibang banal ng Spirit. Amen. No need to attend 3 years, 4 years course. Although may mga training ng mga churches para maging katimbang ang kagawa sa abasa ng Diyos. Perfectly, tama naman po yun. Pero, mostly sa time natin, kapag natuto tayo, pwede ka namang mag-separate by the will of God. Pero huwag kang hihiwalay sa natutunan. Pag humiwalay ka sa natutunan mo, ang hiwalay sa Panginoon, walang magagawa. Ngayon, sasabihin mo, hindi naman ako iwalay sa Panginoon, kundi sa pamunuan lang. Ang sabi ng Diyos, ang ginawa mo sa aking lingkod sa aking magina. Wala ka pa rin lusot. Beware the philosophy of this world. Yan ang filosofiya. Pero walang makalusot sa Panginoon. Now, kapag gusto natin mag-connect continually doon sa provision ng Panginoon, let us continue to follow what is the
the law and ordinance of God. That is church, especially. Kaya dito, ipinakita ang example na ito na ipinakita na kahit hindi ka nag-aral, okay, pero kung nag-aral ka sa Espiritu, tuturuan ka ng Espiritu. Anong sabi? Ang Espiritu ay magtuturo sa lahat ng bagay, magpaalala. Ibig sabihin, kung malimutin ka, magpaalala ang Espiritu. Hindi mo alam ang history, paalala ang Espiritu. Kung walang magturo sa iyo, at ayaw mo nang pumasok ng university, tuturuan ka ng Espiritu Santo. Yan ba ang professor ni Apostol Pablo? Yes, sa loob ng 3 years. Sa bundok ng Arabia. Ganun katindi ang pag-aaral ni Apostol Pablo. Espiritu Santo, kanyang professor. Sa time natin, kinikilala natin ang Espiritu Santo mula sa Diyos. Tayo sa panahon natin, ang pagganap natin ito, Christ Sabbath, Merkules, first day of the week, Thursday, ito ay puro ng banal na Espiritu. Kaya kapag ito ay kinikriticize, ang criticize hindi tayo hindi ng banal na Espiritu. Ngayon, paano yung mga nagtuturo ngayon na hindi nag-aral sa Espiritu? Ang advice natin, subukan mag-aral sa Espiritu. Ibaba ang dati nating alam. Hindi ka namang nakamerkana kahit wala kang grado. Hindi ka namang nakaliktay kahit wala kang grado. Ang ipagmalaki mo, ang aral ni Kristo, that you are one of the sanctuary of God. Hindi sanctuary ng sanlibutan, kundi siya ay pinaka-example sa daigdig na ito na lumakad saan man siya lugar, makita sa kanya ang kalawalhati ang sa Panginoon kahit ng mga apostol. Simple ang buhay, nagalita siya, kapurihan sa Panginoon, umilos siya, gumawa siya. Ano ang kanyang gagawin? Kalawalhati ang sa Panginoon. And you are the servants of the Lord, one of His example as a servant of the Lord. At sabi din ni Apostol Juan sa kanyang sulat, in chapter, okay, dito tayo sa Acts chapter 2, verse 41. Acts chapter 2. Verse 41. Dito po ang ating mababasa. 41 tayo. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangagbautismuhan at nakapagbaragdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Yun. 45. Pataas. 45. At ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46. Araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay na sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may karapatan. So sa loob ng sanctuary, ang example, ang mga apostol, paano sila mag-distribute, paano sila mamahala. So sa time natin, if we talk government, Isaiah chapter 9 verse 67, mamahala sila ng tama. Okay? Hindi sila greedy na parang politics system, hindi. Kahit membro mo, hindi. At nangangailangan, tulungan. Pero magagawa mo lang yan if you are under Jesus Christ government. Pero kapag hindi ka nakakunik sa Jesus Christ government, maging tayo, hindi tayo pwedeng mamahala. Sapagkat ang mamahala niya, yung mga taong sa ilalim ng Jesus Christ government by His kingship time. 80 time, 90 up to 10. That is the completion of all the commandments of God. And that is Exodus chapter 20, verse 8 na pinasa kanina, na itangilin yung Sabbath. Amen. Kaya po, ang example na ito sa time natin, ito ay hindi turo ng university, kundi turo ng banal na Espiritu. So, in Acts chapter 20, verse 28, ang mga ito ay gawa ng Espiritu. Ang mga bishop ay gawa ng Espiritu.
Kaya pag tinignan mo sa listahan ng sanlibutan ito, wala ang pangalan ng mga bishop na tayo ng Espiritu. Wala ang listahan nila. Pero may listahan sila sa Diyos. Iba ang listahan sa Diyos, iba yung listahan ng sanlibutan. That is a kind of organization. Amen. So, purihin ng Panginoon sa ginawa niyang kabutihan na sa uli ng Diyos ay mapabilang tayo sa sanctuary na namuhay ng takot sa Diyos, manalang, at namuhay na ang Diyos ang binigyan ng pinakamataas na papuri, pagsambat, pagsuwalhati sa banal at makapangyarihan ng pangalan na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas, kundi ang pangalan Jesus. Amen. Happy first day of the week and Amen.